Pagdating nila sa loob ng room, ay narinig nilang nag-uusap ang kanilang mga kaklase. Tungkol pa rin ito kay Leo na kumalat ang lipstick sa kanyang mukha kaninang umaga. Muli silang nagkwekwento ng walang katuturan. Sinabi ni Joyce kay Serena. Saan nila nakuha ang kanilang mga pinagsasabi? Tanong ni Serena kay Joyce, nang bahagyan nilang marinig ang mga pinag-uusapan ng mga ito. Ipinalaganap ito ni Charm, na siya ang taong hinalikan daw ni Leo kaninang umaga, sabi ni Joyce. What? Gulat na tanong ni Serena. Yes, nananaginip na naman siya ng gising. Ipinakita pa niya ang kanyang lipstick na ginamit niya kanina, at pinost niya pa ito sa FB. Nakita mo ba yun? Tanong ni Joyce. Hindi ko siya friend sa FB, gayon din si Leo, hindi ako mahilig mag-FB. Tugon naman ni Serena. Talaga ba? I-add mo siya para malaman mo ang pagsisinungaling niya. Tumawa na sabi ni Joyce. Ayaw ko, maikling sabi ni Serena. Malamang na muling magalit si Leo, kapag nalaman niya kung ano ang muling ikinalat ni Charm. Sabi ni Joyce habang nakangiti siyang nakatingin kila Charm. Narinig naman ni Charm ang pag-uusap nila Serena at Joyce, agad siyang lumapit sa dalawa. Narinig ko yata ang pangalan ko. Nakataas na kilay na sabi ni Charm, habang papalapit kay Serena at Joyce. Ano ngayon? Ang sinasabi ko ay totoo. Kung malaman ni Leo ang iyong pagkakalat ng kwento na hindi totoo, siguradong magagalit ulit si Leo sabi ni Joyce sa kanya. Ano ang hindi totoo? Nakikita mo ba ang lipstick ko? Habang nakaturo sa kanyang pulang labi. Oo, nakikita ko ang pangit mong lipstick. Sabi ni Joyce. Ito ang aking lipstick, ito ang lipstick na kumalat sa mga labi ni Leo. Proud na sinabi ni Charm habang nakapamaywang pa. Ano, ikaw ba ay nananaginip ng gising Charm? Tumingin naman si Joyce sa kanya, mula ulo hanggang paa. Joyce, stop it. Hayaan mo na siya, wag mo na lang pansinin. Bulong ni Serena kay Joyce. Subalit, si Serena naman ang binalingan ni Charm at sinabi. Kaya naman Serena, wala kang pag-asa kay Leo, dahil akin lang si Leo at kami na, pagyayabang ni Charm habang nakatitig kay Serena, na tila ba nang iinggit. Talaga lang sagot naman ni Joyce, na hindi naniniwala sa mga pinagsasabi ni Charm. Tumigil ka na sa pagpapapansin at paglalandi kay Leo, dahil lagot ka sa akin. Naiinis na sabi ni Charm kay Serena. Excuse me, hindi ko siya nilalandi. Sagot ni Serena. Right, hindi naman siya nakikipaglandian kay Leo. Kayo ang tumigil sa pag-spread ng maling balita. Dahil kahit ilang lipstick pa ang ilagay ninyo dyan sa mga labi nyo. Itinuro ni Joyce ang kanilang mga labi at nagpatuloy, hinding-hindi kayo hahalikan ni Leo. Pagtatanggol ni Joyce kay Serena. Joyce, hinalikan siya ni Leo. Sabat naman ni Jenny na nakatayo sa tabi ni Charm. Talaga ba? Naniniwala ka sa mga kasinungalingan ni Charm? Habang nakaturo si Joyce kay Charm. Hoy! Hindi ako nagsisinungaling. Sumagot si Charm. Talaga lang sinabi mo yan, sige patunayan mo ang sinasabi mo. Tamang-tama nandyan na si Leo. Ngumiti si Joyce habang nakatitig sa kanya. Kinabahan naman si Charm nang makita si Leo, na papasok ng classroom. Nagulat naman si Leo nang makita silang lahat, na nakatingin sa kanya. At napansin niya na nagtitipon sila sa upuan ni Serena. Leo, come here. Kaway ni Joyce kay Leo, at lumapit naman si Leo sa kanila. May sasabihin daw sa'yo si Charm. Sabi ni Joyce at bumaling si Leo kay Charm. Ano iyon? Tanong ni Leo kay Charm, habang nakatingin siya dito. Kinabahan naman si Charm, at hindi alam ang sasabihin. Ano, dahil kay Serena? Sa kakabahan ni Charm hindi niya kayang sabihin ang kasinungaling ikinalat niya sa harap ni Leo, kaya naman ay bigla niyang itinuro si Serena. Alam niya kung paano magalit si Leo, at natatakot siya para dito. Ako? Bakit ako? Gulat naman si Serena sa narinig na pagtuturo sa kanya ni Charm. Diba, sabi mo may gusto ka kay Leo? Ang pagsisinungaling ni Charm, habang nakatitig kay Serena. What? Ganito rin ang sinabi ni Serena at Joyce. Totoo ba iyan? Tanong ni Leo habang nakatingin sa mga mata ni Serena. Biglang nag-isip si Serena, kung ano ang sasabihin, at nauutol na sumagot. Hindi. Mahinang sagot ni Serena at umiling. Inuubos nyo lang ang oras ko.
Naiinis na sabi ni Leo, habang naglalakad papunta sa kanyang upuan at nakinig sa musika. Hindi yan ang pinag-uusapan natin kanina. Naiinis na sabi ni Joyce kay Charm, habang dinuduro ng daliri, pero itinaas lang ni Charm ang kanyang mga kilay, ngumisi siya kala Joyce at Serena, at bumalik siya sa kanyang upuan. Kasabay noon ang pag-alis rin ng mga kaklase nito, at bumalik sa kanilang upuan. Si Charm ay talagang napakasama. Napakasinungaling. Galit na galit si Joyce, at kasabay nito ay bumalik na din si Joyce sa kanyang upuan, dahil malapit na dumating ang kanilang guro. Gayunman, huminga ng malalim si Serena, nang magsibalikan na ito sa kani-kanilang upuan. Tumingin lang siya sa likod ni Leo, at naupo na rin sa kanyang upuan. Napansin niyang naka-headset na naman si Leo, at nakatingin sa may bintana, na tila ba may iniisip. Maya-maya pa ay pumasok na ang kanilang guro, at nagsimulang magturo. Pag-uwi ni na Leo at Serena sa mansion, galing sa eskwelahan, kinausap niya si Serena, habang nagbibihis siya ng damit. Ano ang nangyari kanina? Inaaway ba kayo ni Charm? Tanong sa kanya ni Leo. Hindi naman, mali lang yun, sinabi niya sa'yo. Iba kasi yun pinag-uusapan namin, bago ka dumating. Sabi ni Serena nang ilabas niya ang kanyang mga notebook. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Leo habang lumapit siya sa kanya. Ano pa? Edi, yun tungkol sa lipstick na kumalat sa iyong mukha kaninang umaga, sabi ni Serena. Ha? Bakit kayo nakikipagtalo tungkol dun? Tanong ni Leo habang nakangiti. Hey, don't laugh. Sabi ni Charm na siya daw ang humulik sa iyo kanina. Sinabi niya na ang kanyang lipstick ang kumalat sa iyong mga labi. Sabi ni Serena. Oh. Sabi ni Leo habang nagsusuot ng short. Kaya nga si Joyce ay nakipagtalo kay Charmy, na siya ay nagsisinungaling. Kaya tinawag ka ni Joyce kanina, upang matiyak kung nagsasabi siya ng totoo. Sabi ni Serena at umupo sa sopa. Pagkatapos ay bumaling si Leo sa kanya, habang walang suot na pangtaas at lumapit sa kanyang mukha. Next time, kapag nakipag-away sila sa iyo, tawagan mo ako kaagad. Sabi niya, pagkatapos ay agad na hinalikan ni Leo ang mga labi ni Serena. Ngunit itinulak siya ni Serena. Lagi kang nagnanakaw ng halik. Pagkatapos ay tumayo si Serena para magbihis. Lumapit si Leo sa lamesa at tiningnan ang mga notebook ni Serena at inilabas nito. Paano naman, ang matamis na pagtitinginan ninyo ng kababata mo? Tanong ni Leo habang hawak ang isang notebook. Hindi kami nagtitinginan ng matamis. Sagot ni Serena habang nagbibihis, talaga ba? Nakita ko kayo sa sarili kong mga mata. Ano ang ginagawa ninyo sabi niya? Nenas naman si Serena sa mga tanong ni Leo, na tila ba inaakusahan siya nito, sa pakikipag-usap kay Mark. Wala, matagal na kaming hindi nagkita, kaya marami kaming pinag-usapan. Sagot ni Serena. Kaya nangungulila kayo sa isa't isa. Sabi ni Leo habang papalapit siya kay Serena, at niyakap siya at hinagkan ang kanyang balikat. Leo, ano ba ang gusto mong palabasin? Magkaibigan lang kami ni Mark sabi ni Serena, at bumaling kay Leo para humarap dito. Sigurado ka? Tanong ni Leo habang nakatingin kay Serena. Oo, sigurado ako sagot ni Serena. Huminga ng malalim si Leo, at hinaplos ang kanyang buhok. Okay sige, mag-start na tayo. Inanyayahan ni Leo si Serena na mag-review na, at umupo sa tabing lamesa. At tinuruan siya ni Leo ng mga lesson na i-review para sa darating na exam. Maraming natutuhan si Serena mula kay Leo, ipinaliwanag niya ng gusto ang iba pa niyang mga paksa, na hindi niya gaanong maunawaan. Hanggang sa makatulog na si Serena. Bumaba muna saglit si Leo, para kumuha ng pagkain sa kusina. Nang binuksan ni Leo ang pinto ng kwarto, ay nakita niya na nakatulog na si Serena, habang nakasalampak sa sahig, at nakayuko sa lamesa. May dala siyang tray na may lamang juice at sandwiches, para kay Serena, pero tulog na ito. Inilapag niya ang dalang tray sa isang lamesita. Lumapit siya kay Serena at umupo katapat ni Serena. Pinagmasdan niya si Serena habang tulog ito, hinawi niya dahan-dahan ang buhok na nalaylay papunta sa mukha nito, at iniipit sa kanyang tenga. You're so beautiful. Bulong ni Leo habang nakangiting pinagmamasdan ang mukha ni Serena, at kinuskus ng bahagya ang pisngi ni Serena ng kanyang mga daliri. Pagkatapos ay binuhat niya si Serena sa kama,
at hinalikan ang kanyang noo. Pagkatapos, ay inayos ang notebook ni Serena at inilagay ito sa kanyang bag. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Serena, at tiningnan niya ang cellphone ni Serena na nakapatong sa mesa, at nakita niyang may nag-text sa kanya. Kinuha niya ito at binasa, at nalaman na nag-text si Mark kay Serena. Biglang nabago ang kanyang mood, habang binabasa ang text nito. Naiinis siya kay Mark nang malaman niyang napakalapit niya kay Serena. Nabasa niyang gusto ni Mark na pumunta sa bahay ni Serena, upang sunduin siya ng maaga bukas, at sabay silang pumasok ng school. Nakatuon ang kanyang mga mata, habang binabasa ang text ni Mark. Gusto niyang durugan ang mukha ni Mark sa mga oras na iyon. Nakakainis, sabi ni Leo at inilagay niya ang cellphone ni Serena pabalik sa mesa. At lumakad siya papunta sa kama, at tumabi kay Serena at mahigpit na niyakap siya habang natutulog si Serena. Ilang sandali pa ay nagkatulog na din siya katabi si Serena sa kama. Kinabukasan ay maagang gumising si Serena, tiningnan niya ang oras sa cellphone at mag-alas 7:00 na ng umaga, at nakita niya na may text ito. Isa-isa niyang binasa ang mga text galing kay Mark. Good morning Serena. Anong oras ka papasok sa school? Serena, gumising ka na, umaga na. Serena, saan ka ba nakatira? Sabay na tayong pumasok sa school. Ito ang mga text ni Mark sa kanya. Inisip ni Serena kung bakit. Nakailangang sunduin pa siya ni Mark. Sumagot si Serena sa kanyang mga text. Good morning Mark, ngayon lang ako gumising. Huwag muna akong sunduin, magkita na lang tayo sa paaralan, sagot ni Serena. Pagka-text niya sa kanya, ay agad siyang tinawagan ni Mark. Nagulat si Serena, kinabahan din siya dahil maaaring magising si Leo. Hello, bakit ka tumawag? Mahinang sagot ni Serena. Good morning sa pinakamaganda kong kaibigan. Sabi ni Mark sa kabilang linya. Tumayo si Serena at lumapit sa harapan ng pintong salamin ng balcony. Ano ba ang sasabihin mo? Bulong ni Serena, dahil nagising si Leo. At tumingin kay Serena na nakatayo sa harapan ng balcony. Susunduan kita, sabay na tayong pumasok. Nasa bahay ka ba? Tanong ni Mark. Hindi, huwag mo na akong sunduin. Agad na sabi ni Serena. Sige na, pupuntahan kita sa bahay mo. Pangungulit ni Mark kay Serena. No, magkita na lang tayo sa school, doon na lang. Biglang naputol ang sinasabi niya, dahil kinuha ni Leo ang kanyang telepono at pinatay ito. Tiningnan siya ni Leo ng masama, at sinabi niyang, napakaingay. Itinapon ni Leo ang kanyang telepono sa kama, at pagkatapos ay lumakad siya papalayo at pumunta sa banyo. Nagulat si Serena, muli niyang dinampot ang cellphone, nakita niyang muling tumatawag si Mark, at hindi na niya ito sinagot pa. Naghanda na siya para sa pagpasok sa school, pagkatapos ni Leo maligo, at sumunod na din siya para maligo. Pagdating sa klase, nakita niyang naghihintay si Mark sa harapan ng kanilang silid. O bakit ka nakatayo rito? Tanong ni Serena sa kanya. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Tanong kaagad ni Mark na parabang boyfriend niya ito. Abala na ako kanina, nag-ayos na ako at naghanda para pumasok sa school, sagot ni Serena. Ganun ba? Sige, sabay na tayong umuwi mamaya pagkatapos ng klase, sabi ni Mark. Habang kausap si Mark, ay nakita niyang pumasok si Leo sa silid. May gagawin ako mamaya Pagtanggi ni Serena at nakita niyang paparating na ang kanyang guro. Narito na ang aming guro, mamaya na lang ulit. Sabi niya at nagmamadali siyang pumasok sa silid. Sige bye, sabi ni Mark habang kumaway ito sa kanya. Sa oras ng kanilang break time, ay sabay-sabay ulit silang tatlo nila Mark, Joyce at Serena na pumunta at kumain sa kantin. Muli silang masayang nagkwentuhan habang kumakain ng tanghalian. Samantala, lingid sa kaalaman ni Serena, ay kanina pa sila pinagmamasdan ni Leo. Naiirita at naiinis naman si Leo sa mga pag-akbay ni Mark kay Serena, at tila ba lalong dumidikit pa ito kay Serena, habang nakikipagkwentuhan. Maghapon silang nag-aral sa paaralan. Nakita ni Serena na naghihintay na naman si Mark sa labas ng kanilang classroom. Patuloy niyang iniisip kung ano ang sasabihin niya, para maiwasan si Mark. Nilapitan niya si Joyce at kinausap ito na tulungan siyang magdahilan kay Mark, dahil ang totoo ay ayaw niyang magpahatid dito. At ayaw din niyang malaman na kila Leo siya nakatira.
Joyce, tulungan mo ako. Narito ulit si Mark, gusto niya akong ihatid papunta sa bahay ko, pero ayaw ko sabi niya. Ha? Bakit ayaw mo? Anong problema? Tanong ni Joyce. Dahil kapag nalaman niya kung saan ako nakatira, magpupunta siya araw-araw sa bahay namin, at siguradong doon na siya tatambay at kakain. Ha? Mahirap nga iyan. Okay lang na tulungan kita. Lumabas ka muna at susunod akong bahala, sumakay ka na lang sa sasabihin ko. Sabi ni Joyce sabay kindat sa kanya. Talaga, salamat Joyce. Sige, mauna na akong lumabas, sabi ni Serena. Pagkatapos ay lumabas na nga si Serena sa kanilang room, at agad naman siyang nakita ni Mark at siya ay tinawag. Serena, sumigaw si Mark nang makita siyang papalabas ng room. Oh, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Serena, habang papalapit kay Mark. Hindi naman, Tara alis na tayo. Yaya ni Mark sa kanya at lumakad na sila. Subalit napahinto sila ng paglalakad, nang may tumawag kay Serena. Serena, tawag ni Joyce, kaya lumingon si Serena at humarap kay Joyce. Saan ka pupunta? Hindi ba may pupuntahan tayo? Sabi ni Joyce kay Serena. Siguro mauna ka na lang umuwi Mark, kasi may pupuntahan pa pala kami ni Joyce sabi ni Serena. Sandali, saan kayo pupunta? Gusto kong sumama sa inyo. Sabi naman ni Mark. Nagtinginan sila Serena at Joyce, at muling ngumiti kay Mark at nagdahilan. Nako, hindi pwede, it's a girl thing. Bawal ang lalaki. Pagtanggi ni Joyce. Ganun ba? Nalungkot ang mukha ni Mark. Okay, mag-ingat na lang kayo sabi ni Mark. Sige, Tara na Joyce yaya ni Serena kay Joyce, at kinawit niya ang kanyang braso sa braso ni Joyce. Sandali, sabay na tayong pumunta sa gate, sabi ni Mark. Okay sige, sagot ni Serena. At silang tatlo ay sabay-sabay na naglakad at pumunta sa gate ng school.